dyan. Hindi yan eh. Hindi na-cure yung problema ng taong bayan. Ang taong bayan, tinatanong, sino ang namuno? Sino ang nag-design? May nag-design yan. Sino ang nagsabi itong mga kontratistang ito? Sino ang nagsabi i-park nyo dyan? Sino ang nagsabi? Ang daming variation ng dating alam natin na pork barrel. Yung pork barrel noon, napakasimple eh. Isang amount, pareho kayo. Kung masipag ka, baka meron ka. Pag nag-defend ka ng isang ahensya, baka meron ka. Pero pareho dito, hindi eh. At imaginein mo na ang budget, pinag-aawayan nila, at talagang yumayaman ang politiko dahil dyan. Parang bumalik tayo doon sa last year na kung maalala nyo po ay pinagmalaki yung 5,500 na mga natapos na flood control after ng ilang buwan. Parang halos ganito rin yung panahon po, Prof, no? Nang makita natin ang malawakang mga pagbaha dito naman yun sa area ng Luzon, and this time abay yung second na may pinakamalaking pondo aside sa Bulacan daw yung top ang Cebu area, abay grabe po yung lawak ng pinsala dala ng Tinyo, at makikita natin mismong mga syudad, mismo sa mga subdivision, abay binaha po, Prof. Ano po yung basa po ninyo dito? Well, alam mo Admar, nakakapanlumo na tingnan ang Cebu, lalo na yung mga larawan na nakita natin, no? Usually pag sinabi nating Cebu, talagang magandang lugar yan, primera klase, ang mga bahay. Nagulat na lamang tayo na grabe ang tindi ng baha, halos hanggang sa kisame ng bahay, yun na lang nakikita. Nakita rin natin yung mga yan na halos nagka-rumble at nakapatong sa isa't isa. Never tayong nakakita ng ganyan. Siguro yung Yolanda na ang pinakamatindi. Pero ito, talagang nakakalungkot dahil ang Cebu ay bumabangon galing sa earthquake, tapos nagkaroon ng ganito. Nakakalungkot kasi sinabi ng governor na more than 200 billion to 50 billion. 26 billion. Ilan? 26 billion yung sa kanyang post. 26 billion, oo. Na gastos diyan sa, again, flood control. Parang hindi yata naman nagawa ng maayos, no? So, ako ang parati ko nang sinabi, no, ang focus ay nasa Bulacan. Tingnan nyo ang lahat ng probinsya. Kasi kung Bulacan lamang, dinadaan tayo dito tayo tumingin eh. Dapat nakikita ang bawat probinsya. Ang nangyayari niyan, ang nagpa-fact check sa gobyerno at tayo nagugulat ay mismong kalikasan na. So, imagine mo ito nangyari sa Cebu. Nakakapanlumo, lalo na yung iba na kayang bumangon muli, okay? Pero yung ordinaryong tao na unang-unang reklamo kalam sa sikmura, gutom, at ang pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, lalo na yung mga bata, no? Nakakalungkot. Talagang nakamamatay ang korupsyon, Prof. Isa ito sa mga ebidensya. May tuturing na ba ito na crime against humanity rin? Ay, ako, from the very start, sinasabi ko, lahat ng nangyari dito sa flood control projects are crimes. It would be considered as crime against humanity. For the simple reason na ang gobyerno na andyan, nagbibigay ng serbisyo para maayos ang pamumuhay ng mga Pilipino. Alam mo tayong mga Pilipino, yung citizens, nagbigay tayo nung hinalal natin sila, may mandato tayong binigay sa kanila, nagbigay tayo ng karanyaan ng ating kapangyarihan. Nakakalungkot din nangyari nung Lunes.
hindi ko maintindihan kung ganun na lang ba at hindi na natuto sa mga sakuna na nangyari nung una. Kasi kung ganyan ang ganyan tayo at hindi tayo nag-i-improve, may maling-mali ang pagkakalbo ng highlands, ng hinterlands ng Cebu. Critical rin yung mabilis na urbanization na nakita mo brown ang tubig at nanggaling sa mga lugar na halos kalbo na. So nakakalungkot yun. And kumbaga marami nabanggit mo nga kanina yung mga sanga, ang daming sanga umabot sa syudad yung mga sanga dala ng mga pagbaha na ito at yung subdivision niya kumbaga sabi nga first time nilang na-experience ito kasi kung mayroong history na talaga diyan walang titira diyan walang mga may kaya sa buhay na titira diyan. Kita natin, sabi ko parang ako taga Visayas ako, taga Dumaguete ako, pero first time ko nakita ito sa Cebu na mismong sentro, mismong pinaka syudad mismo at sa subdivision pa na area kung kailan pa na merong flood control project, parang mas lumala yung mga pagbaha na Prof. Oo, Admar, at saka makikita natin diyan ang typhoon or natural calamities, walang pinipili kung mahirap, mayaman. Lahat ngayon nagulat dito sa nangyari sa Cebu. Ako, ang panawagan ko lang kay Gob, laksan ang loob kasi napakahirap ang isang leader na ka-elect lamang sa posisyon, sunod-sunod ang mga nangyayaring sakuna at hindi naman siya kaalyado nitong administrasyon na ito. So talagang makikita mo, nakikiusap siya at humihingi ng tulong. Sana wag nating tingnan yung kulay ng politika at kaagad matulungan itong mga ito. Opo. And dito po sa mga pangyayari pong ito ma'am, lalo na po dito sa mga pangyayari din sa Cebu at hindi ito first time na nakita natin dito din sa Luzon. Merong ginagawang pamamaraan ang gobyerno ngayon na kesyo, alam mo na, after 1 year sa harap din ng mga kongresista, after 1 year nung nagsalita din siya sa kanyang zona, mahiya naman na kayo. Ang tanong ngayon, yung sa pagbabudget po kasi natin, no? Isang salaan lang po ba yan? I-check lang po ba yan? Ito okay na to, aprobahan? Or napakarami ng pagdadaanan po ng budget at least man lang hindi ganito kalala kasi marami pong mga nagsasabi, mga mambabatas, dating mambabatas, mga kritiko nitong budget natin ngayon na umabot na po sa sukdulan yung kumbaga pinaka-kurap daw na budget natin, pero dumaan yan sa masusing pag-aaral kung pinag-aralan sa executive pa lang, sa kanilang papanukala sa legislative, tapos balik ulit sa Office of the President, sa executive po, Prof. Well, Admar, hindi ako naniniwalang na pag-aralan ng maigi Kasi tayo ngayon lang natin na lalaman na meron palang leadership fund na sa NEP pa lang may insertions na. So doon pa lang pumapasok yung politika. Nakita rin natin yung paano naging pambababoy sa BICAM report, no? Nakita rin natin yung role ng small committee. Hanggang ngayon yan, hindi pa naman malinaw eh. Hindi mo maintindihan ano ba talaga nangyayari. Nagpa-file sila ng mga kung ano-ano, pero hindi natin makita sino ba nag-design ng ganitong sistema. Una. Pangalawa, sino bang nag-enable na itong design na ito mapondohan? Pangatlo, sino ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga DEs para
nag-define ng porsyento na binibigay as kickbacks. Yun, hindi pa natin nakikita eh. Masyado ang focus sa Bulacan, masyado ang focus sa ilang mga mambabatas. Ang akin lang, nasabi ko na rin ito sa inyong show, na unang-una, tingnan nyo ang Ilocos Norte, tingnan nyo ang Davao City, tingnan nyo at that time Sorsogon, tingnan nyo ang Leyte. Maniniwala ka ba naman sa Leyte, 66 contractors ang may proyekto sa probinsyang ganyang kaliit? So magtataka ka, ano yun, per kilometro ng daan, iba ang kontraktor? So makikita mo, pag pinag-aralan mo siya by province, makikita mo sino ang probinsya na ninoloko ng politiko ang kanilang mga constituent. Kasi kung hindi natin gaganyanin yan at iaalaw natin na ang kulay ng politika as in, hindi, since panahon pa yan ni Duterte, hindi, sa Davao City maghanap kayo dyan. Hindi yan eh, hindi na-cure yung problema ng taong bayan. Ang taong bayan, tinatanong, sino ang namuno? Sino ang nag-design? May nag-design yan. Sino ang nagsabi itong mga kontratistang ito? Sino ang nagsabi i-park nyo dyan? Sino ang nagsabi? Ang daming variation ng dating alam natin na pork barrel. Yung pork barrel noon, napakasimple eh. Isang amount, pareho kayo. Kung masipag ka, baka meron ka. Pag nag-defend ka ng isang ahensya, baka meron ka. Pero pareho dito hindi eh. At imaginein mo na ang budget, pinag-aawayan nila, at talagang yumayaman ang politiko dahil dyan. So, dapat yan matapos at makita ng taong bayan, sino ba ang naggawa ng planong yan? May naggawa ng planong yan. Imposibleng walang naggawa ng plano yan. Kasi alam nila kung paano hatian eh. At alam nila kung ano ang gagawin ghost projects at ano ang hindi. So, at hindi ako naniniwala na yan lamang ay sa baba. Hindi ka makakakulimbat ng 1 trillion pesos na hindi alam ng pinaka-head ng bansa natin. Opo, no? Nakakapalubo dahil napakalaki po ng budget nito. Maririnig na natin, magbubukas na naman ng panibagong klase ng tax. Maririnig natin na istrikto sila sa pagkukuha ng tax. Pero yun nga, pagdating naman doon sa saan napupunta yung tax namin, maririnig pa natin na i-justify pa yung pagbendalo. So pwede rin ba nating ibendalo? Sasabihin ng mga taxpayer, pwede ba namin hindi na lang kami muna magbabayad ng mag-moratory muna kami sa pagbabayad ng tax kasi parang hindi nyo pa nagastos ang tama yung muna namin ibinayad na tax. Kung pwede lang, Prof. Oo, at saka nakakaasar dyan, no? Systemic. At parang nino-normalize. Hindi pa pwede ang korupsyon ay normal sa isang bansa. Hindi pa pwedeng nakagawian na eh. Diba? Hindi pa pwede yan. Hindi rin pa pwede na ang politiko nakasawsaw sa pondo ng bayan. Kasi makikita mo naman anong epekto sa atin. Parati ko narinig noong 19th Congress na sinasabi sa mga freshmen, stay with me and I will make you a millionaire. Hindi naman ang pagiging public servant ay equivalent sa kita mo, no? Kumita kayo ng marangal, wag sa pondo ng bayan. Kasi yung pondo ng bayan, pag yan nilinoko nyo, yan ang epekto. Ang serbisyo napakasama. At tuwing may kalamidad, ang taong bayan, ang constituents ninyo, ang nahihirapan. Saan ka nakakita, no? Ang nanay, karga-karga ang bata, nasa bubong. Diyan sa Cebu, may isang picture na talagang sabi ko, magagalit ka eh. Kasi hindi dapat ganon. And yet, nung nagkakaganyan, hindi mo nararamdaman ang gobyerno. Hindi mo sila nakikita. Ha?
Hindi mo sila matakbuhan. You're on your own. Si Juan de la Cruz ay nag-iisa. Ikaw ang mapipilitang lumaban, tumayo, paghanap uli ng trabaho, magsubi ng kita para maibangon ng pamilya. Ano nangyari sa mandatong binigay mo sa gobyerno? Di ba may social contract tayo eh? Nag-agree tayo na, sige, hindi namin gagamitin itong aming karapatan, ibibigay namin sa gobyerno para kayo ang magbigay sa amin ng serbisyong dapat. Yaan ba sa mga larawan na yan? Nakita mo ang gobyerno? May serbisyo ba? Yun ang nakakalungkot. Opo, no? At isa rin sa mga napunan ng ating mga kababayan, kung saan yung mga hindi binabaha, abay doon nagpusisipunta yung mga nag-iimbestiga. Kung saan ay, hindi naman sinasabing hindi binabaha ang Davao City. Binabaha siya. Pero hindi kagaya ng frustration ng iba sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa na once na bumaha talagang pangmatagalan. Kumbaga sila pa nga, kung makikita nyo po sa social media, yung mga taga Davao mismo ang nagdedepensa doon sa kanilang mga flood control project. Unlike sa ibang lugar na saglit lang, may flood control project pala dito sa aming lugar pero di namin naramdam. Yung iba, mismo mga Dabawenyo ang nagkokomento at nag-justify na maganda yung resulta ng flood control namin dito. Tapos, every time na merong lumabas na balita na kesyo ganyan, yung grabe yung mga pagbasa Davao City, kung babasahin mo yung comment section mo, Prof, maraming mga taga Davao City ang nagdedepensa doon sa kanilang mismong lugar. Ibig sabihin, satisfied sila sa naging trabaho. Pero, yun nga, bakit andoon ang mga investigador doon sa area na yun at bakit wala doon sa top na mga pinondohan tapos yun ang malimit na binabaha? Alam mo nung sinabi niyang meron natapos na yung flood control na 5,500, ang lumalabas 8,000 plus eh. So, kung in-announce niya yung 5,500 ng 2024, Kalagitnaan ng taon. oo, di ibig sabihin yung mga 2,000 something na umpisahan nun siya yung nagsimula. Okay? So makikita mo biglang nag-uptick yung accomplishment. At ang nakakayanig doon, out of the 8,000 flood control projects, 421 are ghost projects. Nobody's looking at it, nobody's saying, may ilan silang tiningnan, no? Hanggang ngayon, kaya nga parati kong sinasabi, ano ba yan? Naka 90 plus days na. Ang ghost projects, wala kang kailangang ipreba. Kailangan mo lang tingnan, nag-allocate ka dyan, nag-release ng pondo, may tumanggap ng pondo, walang proyekto. Bakit hindi nila makasuhan yun? Low-hanging fruit yun. So, makikita mo, itong ginagawa ng ICI, itong mga investigasyon, wala lang, para lang pakita na yung kagustuhan niya, na ako nga mismo ang nagsabi ng corruption na yan. Bakit niyo naman sinasabing kasama ako? Mr. President, sino ba ang pumirma ng budget? Sino ba nagre-release? Hindi naman si Juan de la Cruz, hindi ba ang Office of the President? So, yung for further release na pinanggalingan ng impeachment, ng pondo para sa impeachment, oo, merong hindi rinelease, pero hanggang ngayon may rinirelease dyan sa FRL. So, hindi ko maintindihan kung bakit patuloy na lamang ang panloloko na ginagawa. Hindi naman ho ang Pilipino tanga. Klarado sa amin na may kumita at may yumaman at may namumuhay na sobrang rangya na hindi man lang tiningnan anong mang epekto nito sa Pilipinas, sa bansa. Kaya ka nga public servant ang napakauna sa iyo dapat ay ang constituent mo. Kaya ka nga may mandato dahil meron kang obligasyon na ibalik
sa nagbabayad ng buwis. When you, kapag ninakawan mo ng mahigit 1 trilyon ang mamamayan, in the guise of putting up flood control projects na wala naman o sira naman, at yan ang dahilan kung bakit napakarami ng mga namatay, ng mga nasugatan, ng mga naulila, ng mga naapektuhan, ng inabot ng gutom, no? Eh talagang higit pa ito doon sa giyera, no? Kasi ano ito, massive ang kapag niya, no, ilang araw lang. Tapos pag ilang araw lang meron nakasurvive, nakita mo yung mga nakasurvive. Paano sila ngayon ang putik lampas sa tuhod, hindi maglilinis ka, no? Matagal yan. Alam mo, ako nadanasan ko yung Undoy, 1 linggo mahigit bago nalinis ng gusto yung inabot ng tubig baha at putik doon sa aking bahay. Pagkatapos niyan, mangangamoy pa yan. Lahat ng gamit mo, water damage yan. Practically, wala kang kung ano lang yung naisave mo na kung katawan lang, nakakabit lang sa katawan, yun lang. Ganun kalupit. Para kang tinamaan dito ng bomba na talagang para kang na Nagasaki, na para kang na taga Hiroshima na wala ka talaga lahat, ubus ka, no? Pati luha mo ubus. Ang palasyo, Malacanang, si Yuse Claire Castro ay may pahayag kaugnay nga dito sa naging statement po ni Governor Pambaric Cuatro kaugnay sa investigasyon nga sa mga iimbestigahan ng mga flood control projects. At ang sabi ng Malacanang, dapat ang i-cover ay hindi lamang yung mga flood control projects na sakop under Marcos administration, kundi pati na raw sa mga nagdaan. Kasi nga naglabas sila, nasa halos 400 o higit 300 flood control projects ang naitala dyan sa Cebu between 2016 at 2022. At meron din daw higit 100 o nasa halos 200 po ito na mga flood control projects daw na naitala dyan mula 2022 hanggang 2025. Ano naman ang masasabi po ninyo? Ayokong sabihin na bobo siya, no? O mahina utak niya o yung utak niya nasa talampakan. Kasi pag nag-iimbestiga ka, whether you're a policeman, abogado o investigador ng NBI o FBI, kung ano man yan, nagsisimula ka doon sa pinaka-recent. Hindi ka magsisimula doon sa dulo. Papunta ka ro, naabutin mo yon. But you have to start first. Dito, sa pinaka-recent, ano ba yung recent? 26 billion. Doon ka muna, no? Pagkatapos, kung aabutan ka ron, fine. But you do not investigate something that is more than 10 years ago. Hindi ganun. Kasi kahit sa bangko, tatlong taon lang yan. After 3 taon, nawawala na lahat ang record niyan. Dito ka talaga kung kasi dito, ano ba pinag-uusapan na sinasabi at mismong gobernador nagsabi, 26 billion krimen ito. Bakit mo ililihis? At sa Duterte ka na naman, Sir Mario Joseph. Yan ang sinasabi natin eh. Puro kayo lihis, puro kayo lihis. Hindi kayo makakasolve ng problema because you can only solve a problem by accepting that you have a problem. Kasi parang lumalabas, wala silang problema eh. Sabi nga niya, kahapon sa press con, wala tayong problema kung walang tulong galing sa abroad, kaya pa naman natin. Kaya natin. Tapos maglalabas kayo ng press release na over 1 trillion ang pamimigay na ayuda. Saan kayo kukuha ng pera? Bangkarote nga tayo, kulang nga tayo ng mahigit 500 billion sa panggastos natin sa araw-araw eh. We need to make a loan of about 4.6 million a day. Mahirap kasi paasahan na naman natin ang tao, ibubudol na naman natin. Huwag ganun, no? Galit na ang tao, sumido na ang tao. Tapos bubulahin mo pa na magbibigay kayo, maglalabas kayo ng tulong. Puro kayo maglalabas, wala naman kayong nilalabas. Ilang araw na, hanggang ngayon. Ngayon pa lang pupunta Presidente kasi nakauwi na si Frasco, yung kanyang most trusted dyan na congressman sa Cebu. Bisipin mo,
nagkabaha-baha lahat ng mayor at saka board member na kapanalig nyo, bakasyon sa abroad, sa Europe pa. O, saan ka naman, paano naman matutuwa yung mga kababayan natin si Cebuano niyan? Binuwang naman ang inyo, ha? Sasabihin nyo, kapareho niya, meron pa kayo nilabas. 50 million dito, 10 million dito, ilalabas daw. O, wala pa kayo nilabas eh. Ang problema dyan, baka hindi na naman ninyo matupad dahil wala naman kayong natutupad pa. O, magagalit lalo ang tao. Ayaw ko magalit ang tao sa inyo. Oo. Opo. Tsaka yung parang ang yabang-yabang nung dating hindi natin kailangan ng tulong ng international dahil meron pa tayo niya. May pera tayo. Parang ang yabang natin. No? Hanggang tumulong yung ibang bansa. Pagkatapos sasabihin natin, hindi natin kailangan ng tulong. Sus Mario, Sepo. Opo, at bago ko na ipasok kay Partner Admar, alam natin na may marami pang mga kalamidad dadaanan ng ating o mararanasan ng ating bansa, Sir Jay. Ako, sa totoo lang, Jade, no, gusto ko sana, nagdarasal ako na sana malugsaw itong super typhoon na paparating. Super talaga, imagine mo, ang estimate nila ng mga meteorologists, ang center wind nito hindi bababa sa 215 kilometers per hour at ang gustiness niya ay halos mahigit sa 300 kilometro bawat oras. Pag yan talaga, pag tinignan mo yung mapa at yung ikot ng bagyo dyan sa mga satellite feed, talagang hindi ko alam kung anong i-imagine mo eh. Kaya ako, sabi ko nga doon sa mga kamag-anakan natin, mga kaibigan natin dyan sa Central Luzon, including those of the Northern Luzon, no? Talaga hong gawin nyo na ang lahat ng klaseng dasal para makatulong o makakatulong man, no? If you believe in the powers of prayers, yun lang talaga ang panangga. Wala tayong laban eh. Kasi kung aasahan natin itong gobyernong ito, I'm sorry to say, please don't expect. Opo. Oo, at yun nga, may ilang lugar na nag-deklara nga dahil nga dito ng state of calamity dahil nga dito sa epekto ng bagyong Tino. Pero sa issue po ng state, pagdideklara ng state of calamity, Sir Jay, ano bang direktang advantage po niyaan na benepisyo para sa ating mga kababayan at ang assurance na hindi magamit yung pondo para sa issue na po ng korupsyon dahil yan po talaga ang Yes. mainit na issue ngayon. Sana wag naman abusuhin ng mga, especially yung ating mga local government executives at saka local government units, pati na national, no? Kasi pwede nga maabuso yan. Pero ang bentahin niyan, makakaiwas ka doon sa sa red tape, no? Especially sa pagbibigay ng tulong ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo. So, isa yan, no? Magagamit mo ngayon yung mga trust fund, no? Lahat ng klaseng pondo, magagamit mo para makapagbigay ka agad ng tulong doon sa mga biktima. Yun ang pinakabintahe ng Declaration of State of Calamity sa isang lugar o sa buong Pilipinas. Pangalawa, yung pagkontrol sa abuso sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang DTI and Department of Trade and Industry at maging mga local government units are empowered by law to make sure na hindi maabuso, hindi tataas, hindi lolobo yung mga presyo ng mga bilihin katulad ng basic, bigas, kape, at iba pang mga pangangailangan ng mga Pilipino na biktima ng kalamidad, Jay. Manong Jay, si Admar po ito. Magandang may buntag. Opo. Sa inyo po ba, kayo po ba'y naniniwala at maituturing na po bang crime against humanity ang pangyayari pong korupsyon sa maanumalyang flood control project na nagresulta po ng pagkamatay ng marami sa ating mga kababayan po? Dahil mayroong ipinagmalaking mga flood control projects, mas lumala po yung baha
no? Maraming mga first time na nagsasabi, kagaya dyan sa nangyari po sa Cebu City, sa bahagi ng Cebu, nagsasabi silang first time. Kaya hinahanap nila yung flood control project. Kayo po ba ay sumasang-ayon dito na pasok na ito sa crime against humanity? O kung meron mang crime against humanity, ito yun. No? Ito yun. When you, kapag ninakawan mo ng mahigit 1 trilyon ang mamamayan, in the guise of putting up flood control projects na wala naman o sira naman, at yan ang dahilan kung bakit napakarami ng mga namatay, ng mga nasugatan, ng mga naulila, ng mga naapektuhan, na inabot ng gutom, no? Eh talagang higit pa ito doon sa giyera, no? Kasi ano ito, massive ang parang yan, no? Ilang araw lang. Tapos pag ilang araw lang, meron nakasurvive. Nakita mo yung mga nakasurvive. Paano sila ngayon? Ang putik, lampas sa tuhod, di maglilinis ka, no? Matagal yan. Alam mo, ako nadanasan ko yung Undoy. 1 linggo mahigit bago nalinis ng gusto yung inabot ng tubig baha at putik doon sa aking bahay. Pagkatapos yan, mangangamoy pa yan. Lahat ng gamit mo, water damage yan. Practically, wala kang kung ano lang yung naisave mo na kung katawan lang, nakakabit lang sa katawan, yun lang. Ganun kalupit. Para kang tinamaan dito ng bomba na talagang para kang na Nagasaki, na para kang na taga Hiroshima na wala ka talaga lahat, ubus ka, no? Pati luha mo ubus.